Speaking of the Duterte siblings, oh, sayang hindi ko na i-ready. Worried na worried po ang mga loyalist syunga. Loyalist syunga. Worried na worried ang mga loyalista nga. Sa magkakapatid na Duterte. Kasi may isang gumawa ng meme, and I hope I could find it. Let me try. Hold on. Na sa 2028 daw, si VP Sara ang pwedeng presidente. Sa 2034, si Pulong. Sa 2040, si Baste. May ginawa silang meme na ganun eh. Hold on, hanapin ko ha. Worried na worried ang mga ang mga ensaymada shits, ang mga loyalisa, ganyan. Oh, may mga sisira sila kay Pangulong Duterte, oh. Oy, talagang nahahalata ang kulay ng mga Nahahalata. Sana makita ko yung meme. Kaya lang, ang dami nang in-upload ng mga Basta may picture yung magkakapatid na tatlo, and ganun nga, yan daw ang plano ng mga Duterte, kamkamin ang Malacanang in 2028, yung magkakapatid ng tatlo. Well, gusto namin yun. Sorry kayo. And speaking of, si Mayor Baste Duterte ng Davao City, pumalag kay Kuting. Alright? Where's my phone? Hold on. Alam niyo, hindi ko inaasahan si Mayor Baste na magiging maisog talaga. Well, lagi siyang kasama, di ba, sa hakbang na maisog. Natutuwa tayo na yung parang bad boy image, di ba? Parang hindi naman siya tutok sa politics kasi youngest, at least yung youngest sa mga anak ni Ma'am Elizabeth Zimmerman is Baste, di ba? Yung youngest kasi talaga na anak ni Pangulong Duterte ay may nag-message. Na puting hitwa. Tingnan ko nga. Ay! Okay, Ensaymada Vloggers ang kanyang Anyway. Ang kanyang tinutukoy. So, 'di ba yung image kasi ni Mayor Baste ay parang wala, easy go lucky lang, 'di ba? Nagka-girlfriend pa ng artista si Ellen Ardarna, yung na vlog ko kanina. Parang lang siya, womanizer or lang, buhay binata, 'di ba? Ganun yung image na nakikita natin kay Mayor Baste until naging politician. And ngayon na parang ginigipit si Mayor Baste, ay lumalabas yung kanyang mga qualities na parang si PRRD rin. Kasi grabe na yung panggigipit. So, pumalag si Mayor Baste na inalis yung mga kapulisan ng Davao City at pinalta ng SAF. Ang sabi, ang balak daw ng mga yan ay gurgurin ang mga Duterte at dakpin si Pastor Quiboloy na nagtatago sa Davao. Ito yung article kanina, mga tatkuya. Basahin natin. Okay. Update kanina. Davao City Mayor Sebastian Duterte wants President Kuting and Department of Interior DILG Secretary Benher Abalos, yung purmang-purma nung na hostage si Laylay, pumunta sa kulungan ni Laylay sa Krami. At kumusta po kayo, ma'am? Talagang naka-body fit siya na desert, no? At nagpapapicture, nagpapapogi points doon. Sila din yung nagbida-bida sa biggest drug haul sa Alitagtag, hindi naman pala biggest. One of the biggest. Pero wala natin yung balita kung ilan talagang toneladang tiabo ang nakuha. Wala tayong update. After magbida-bida ng Kuting at ni Abalos doon, ano na ang update? Kumusta Senator Bato? Yung mag-aantay kami ng 2 buwan kasi naka-recess? 2 months na bakasyon na naman ng Senado. Abangan natin sa, kailan ulit magre-resume ang Senate and even yung House of Representatives? Sa SONA. Kababakasyon lang, di ba? Ng Senado bago yung huling hearing nila, yung hearing ng PIDEA leaks. So, mga 22 po yun na 20, right? 20 ng May.
So sa June 20 or June 22, 1 month. July 22, 2 months ng bakasyon, tapos na ang bakasyon ng Senado and even lower house. So magre-resume sila ng kanilang session, yun din yung moment ng SONA ni Kuting. Okay? So, aabangan natin after ng SONA ni Kuting kung itutuloy pa ang PIDEA leaks investigation ni Senator Bato na malamya naman. Na wala namang kabangis-bangis sa pagtanong, sa pag-cross-examine sa mga resource person, si Sir Jonathan Morales lang ang kanilang ginisa-gisa ng bonggang-bongga at kinontempt pa, pinakulong pa. So nananawagan si Mayor Baste na magkomento sa pagkaka-relieve ng 35 police officers and officials ng Davao City Police Office or DCPO. Magpaliwanag ka ika, Kuting. So si Mayor Baste wants Kuting and DILG Secretary Abalos to comment on the relief of Davao cops. Magpaliwanag ka, Kuting pa. Ang paliwanag po ng PNP ganito. Bakit inalis yung 35 na magagaling na mga, syempre kaalyado ng mga Duterte yun, yung mga PNP staff or mga pulis ng Davao. Bakit inalis? Wala namang crisis. Ang sabi po ng paliwanag ng PNP spokes nila na si Jing, sino man yung babaeng parang tumbuyita na pulis, pasintabi, mukha naman talaga siyang tumbuyita. Ang paliwanag, may mga napas lang nga daw na 7 tao, right? Na mga addict daw sa drug war ni Mayor Baste. Kaya nirelieve daw ang lahat ng pulis at pinaltan daw ng SAF. Pero hindi yun ang pahiwatig ng mga mayayabang na ensaymada vloggers at ng mga loyalisa at ng mga bulag na mga Marcos supporters. Alam ng mga supporters ni Butod at ni Kuting na dadakpin si Pastor Quiboloy at baka rin dakpin si PRRD dahil nga, 'di ba? Guilty na ang sentensya diyan ng ICC kay PRRD, guilty of crime against humanity sa kanyang EJK kuno. Sa kanyang extrajudicial killing nung panahon ng war on drugs ni Pangulong Duterte. So gusto nilang manginig sa takot ang mga Duterte at ang mga taga Davao sa SAF 44 sa SAF kung ilan man yun, ilang batalyon man ang pinadalang SAF or Special Action Force na magagaling po sa engkwentro sa syudad. Yan ang kaiba ng SAF no sa iba pang I think mga uniformed men magaling sa engkwentro sa syudad. Kaya yung Fallen 44 hindi sila magaling sa engkwentro sa mga kabukiran at mga ilat-ilat ganon. Kaya sila napas lang ng mga naka-engkwentro nila ng mga MNLAF, MIL, kung sino man yun, na mga kapatid nating Muslim, kaya naubos doon sa 44. Hindi sila magaling sa ganong klaseng topography, sa labanan or engkwentro sa kabundukan, kabukiran. Magaling sila sa settings na parang mga urban area or syudad, yung may mga kabahayan, ganun. Magaling sila sa ganyan. So, yun ang pinadala doon sa Davao ngayon. Humihingi ng paliwanag ang mayor ng Davao na si Mayor Baste kung bakit ganun ang ginawa ni Kuting at ni Abalos. Walang abi-abiso, walang kung ano man, inalis, nirelieve sa pwesto ang mga kapulisan ng Davao at pinalta ng SAF. Ano ang kanilang balak? Bakit nagkagulatan? Si Kuting nasa Brunei, maang-maangan na naman yan, sabihin wala na naman siyang alam. Kapag may mga ganyang milagrong nangyayari, biglang abroad si Kuting para wala siyang masyadong explaining na gagawin ang magiging palusot niya. Wala akong alam. Katulad nung nangyaring yung gulo sa Senate, nalaman na lang daw niya nung tapos na, nung nakapagpalitan ng Senate President. Hindi daw niya alam na may nagaganap na karambola and whatnot din sa Senado between Migs and Cheese. Oh, mga pautot. Hindi kaya utak naman si ahas ng lahat ng yan. Okay. Hindi lang po dyan si Mayor Baste bumanat. Nung nakarang araw, bumanat-banat din si Mayor Baste kay Kuting, mga ate at kuya. Pumalag din si Yorme Baste kay Kuting sa kanyang paninirang puri kay PRRD na wala raw ginawa sa Davao. The article. Ano, Kuting? Papalag ka kay Mayor Baste? Sige. Ito na yan. Actually, parang ang katapat ni Kuting si Mayor Baste. Kung hindi man si Kong Pulong, no? Kasi,
sukatin natin yung presidency ng tatay ni Kuting kay PRRD, pwede yun, ano? Kumbaga ay anak laban sa anak. Si Kuting anak ng Marcos Sr., si Baste anak ni PRRD. So perfect yan, although napakabata ni Baste kumpara kay Kuting na nagbabata-bata at nagpapakulay pa ng buhok. Pero dry naman na, bilog na, parang namamaga si Kuting na dry na mahirap ipaliwanag kung anong klaseng species yan na namamaga pero dry. Parang bagay pagbanggain si Mayor Baste at saka si Kuting, no? Sabi ni Mayor Baste sa article, kasi pumalag si si Mayor Baste sa ginawa sa Tacloban pala. Yung nilagyan ng mga, 'di ba? Sinalansanan ng mga dump truck yung gitna ng Freedom Park na paggaganapan ng Maisog. Mabuti na lang bumagyo so hindi rin natuloy ang hakbang ng Maisog sa Tacloban. Yung nangyari daw na pagsalansa ng mga sasakyan na iyan sa Tacloban para mapigilan yung Maisog rally nitong mga nakarang araw, nangyari na rin daw yan sa Dumaguete, Negros Oriental, correct? A similar case happened here in Tacloban. Nilagyan nila ng mga heavy equipment yung park kung saan kami supposedly magpe-prayer rally. So peaceful ang rally ng hakbang ng Maisog. It is not because meron kaming gustong pabagsakin kaya daw nagrarally, sabi ni Mayor Baste. All we ask is, hear us out. And they don't even allow that. Pakinggan mo kami. Hindi kami nandito para humawak ng armas at 'di ba? Eventually sumugod sa Malacanang para palayasin ka. Nandito kami para pakinggan mo. Kaya kami nagsasalita sa mga Freedom Park, kumbaga pinutol na nga yung communication between the Malacanang and PRRD. For sure, alam ni PRRD ang phone number sa Malacanang. Kuting, pwede namang magbigay si Kuting ng kanyang phone number or maybe ng kanyang kung sino mang executive secretary niya, si Dark Choco, para matawagan ni PRRD kung ano, teka muna, ba't ganito ang, di ba? May hihingin ka bang advice? Malamya yung war on drugs mo Wala ka namang war on drugs, campaign against illegal drugs ka lang. Wala ka na yan. Lumalala na naman Kuting ang droga sa Pilipinas. Dumadami na naman ang addict. Tamo, bulto-bultong shabu ang nahuhuli ninyo. So, kailangan mo ba ng tulong? Dapat may direct communication si PRRD sa Kamangyang. Tapos na yung courtesy or, di ba, tawag dyan, silent protocol and whatnot. Tapos na yung taon na nagpaubaya si PRRD. Sabihin natin yung first year ni Kuting or sabihin natin itong 2 years na huwag siyang makialam kung paano mamuno si Kuting dahil tapos naman na ang panahon niya. Huwag na siyang makisawsaw, huwag na siyang umeksena. Kaya lang within 2 years, balik tayo sa dati, mas malala pa ang mahal ng bilihin, balik droga. Nasayang ang sinimulan ni PRRD at yung ginawa ni PRRD within 6 years na paglaban sa droga. Kasi itong Kuting mukhang wala naman talagang malinaw na plataforma para matapos ang pagbaha ng droga sa Pilipinas. Baha na naman ang droga. Andain na naman naghuhupyakan ang mukha. Diba? So ang gusto lang naman ng mga Maisog Rally at ng mga spokesperson dyan or mga guest speaker, pakinggan mo kami Kuting kung ano ang aming hinanaing. Ayaw namin ng tsa-tsa. Ayaw namin wala kaming tiwala sa magbabago ng konstitusyon kahit sabihin nyo pa ang babaguhin yung economic provisions lang, gusto nyo i-open yung ating ekonomiya sa mga investors, yada-yada. Pero malinaw po, minsan nadudulas ang inyong mga kaalyado kasi Kuting na balak nyo talagang i-extend ang term mo. Or maybe gusto ng pinsan mong si Tamban na maging Prime Minister ng Pilipinas kasi hindi siya mananalo kay VP Sara kung sakasakali mang tumakbo siya in 2028. Huwag niyong pakialaman at babuyin ang konstitusyon, mapahaba lang ang inyong, Diyos ko po, 2 years, wala ka pa nga 2 years sa posisyon, gusto mo nang pahabain ang term mo, Kuting. Wala kang iniintindi, ang daming problema ng Pilipinas, ang mahal ng bilihin, balik ang krimen. Ha? Konti ang trabaho, tumataas bilihin, wala namang tumataas ng sweldo. Polluted ang Pilipinas. Malala ang corruption. Yung panalo sa loto, katakataka, wala kang ginagawa. Uunahin mo yung mga cha-cha-cha-cha na yan, yung mga PIPI People's Initiative na yan, na yung People's Initiative pala ay Politicians Initiative, papirma sila ng papirma ng mga tao, yung pala hindi naman gusto ng tao na baguhin ang konstitusyon, meron lang may mga nanunuhol sa mga tao para, di ba, mga akap, miyembro ng akap, bibigyan ng ayuda, yung pala yung pirma doon pag tumanggap ng ayuda, yun na pala yung gagamitin sa PI.
Sasabihin, inisyatibo ng mga tao 'to, gusto ng mga taong baguhin ang konstitusyon, yung pala binubudol niyo ang mga tao, papipirmahin niyo ng wala namang kamuwang-muwang, akala nila tatanggap lang ng ayuda, yung pala yun na yun. Gagamitin ang pirma para baguhin ang konstitusyon, ang saligang batas. Binababoy niyo ang saligang batas at yan ang ayaw mangyari ni Pangulong Duterte. Oh. At kung ano-ano pang sinabi ni Mayor Baste dito, hindi ka raw maintindihan why you have to make up stories, yung manuro ka lang na wala yang nagawa, it is unbecoming of a president. Yung sinabi mo lang daw, Kuting, na walang nagawa ang tatay niya, ay parang hindi pang presidente itong mga pinagdadadahak. Uy, anong aasahan mo, Yorme Baste? Si Kuting ay si Kanjer Khalid la ang inabot. Hindi naman wala namang diploma yan ng kolehiyo. Iba ang kakayahan yan, iba ang discipline yan. Hindi pa bugbugan yung second year college level. Pag third year yun na, yung bugbugan na, yung mga major subjects mo malala na doon. Right? Yung mga, hanggang fourth year, yun na yung bugbugan, yun na yung seryosohan. Kung ikukumpara nyo yun sa old curriculum mga ate at kuya na, di ba, ang tawag ngayon sa first year high school ay grade 7, di ba? Grade 10 naman yung fourth year. Nung wala pang senior high, ikumpara nyo po ang nakatungtong ng second year high school sa nakapagtapos ng fourth year. Parang ganyan din yan sa kolehiyo, si Kuting hanggang second year college lang. Kung hindi niya natapos ang pagkokolehiyo, anong pinagagagawa niya? Nag-Conservatory of Music pa yan. Anong pagpapasarap ang ginawa? Pinipilit maging rakista, maging singer, sintonado naman. Anong aasahan mo sa lalabas sa bibig ng isang hindi nakapagtapos ng kolehiyo? Yorme Baste, nabudol tayo. Oh. At kung ano, pareho kasing presidential son, so may karapatan si Mayor Baste na batikusin si Kuting. Yan. Oh. Anong pambababo yan mga ate at kuya na ang paggaganapan ng hakbang ng maisog, tambakan nila ng mga sasakyan, isalansa nila doon. Siyempre, sasamaan loob ni Mayor Baste. Hindi naman yan mag-aaksaya ng pera, maglibot sa kung saan-saan sa Pilipinas, umattend lang ng, well, at least, di ba, courageous akala siguro nila itong mga ginagawa nilang pananabotahe, pagbili ng tickets ng mga airlines para fully booked. Di ba? Pati siguro yung mga hotels and mga Airbnbs na pwedeng pag-atenan ng mga pupunta sa dyan sa Tacloban at sa kung saan-saan pang paggaganapan ng hakbang maisog, pinupuli book nila or what. Kunwari may renovation sa airport at kung ano-ano pang pananabotahe, huwag lang dumagsa ang mga guest speakers at ang mga gustong umattend na taga malalayo. Alam nyo, hindi yan ang tamang solusyon, Kuting. Para ka magtagumpay sa termino mo, pakinggan mo ang sinasabi at panawagan ng mga Pilipino. Huwag mong pigilin, huwag mong patahimikin. Hindi mo sinusolusyonan ang problema ng Pilipinas. Binubusalan mo lang. Lalo lang lumalala. At habang inaapi mo or, di ba, pinipigil mo ang mga Duterte, ginugurgur nyo, and wag naman sanang eventually, gurgurin nyo talaga, lasunin, sagasaan, bangbangin. Tidik sa landas ni Kuting at ahas ang mga Duterte, malinaw yan mga ate at kuya. Si Pastor Quiboloy, casualty lang yan, di ba? Oh, SMNI, casualty lang yan ng pagpapatahimik nila kay PRRD. May program kasi si PRRD, di ba, sa SMNI. Oh, una si-suspend yun ng MTRC bet kung ano pa man. Eventually, tinanggalan na ng prangkisa. Parang indefinite suspension na ngayon. Hindi pa naman tinatanggal, parang indefinite suspension po ang SMNI na platform ni PRRD, yung gikan sa masa. At least napapakinggan sila. Walang nag-i-interview media kay PRRD, mga ate at kuya. Right? Kahit yumaw-yaw si PRRD, magpa-press con, ganyan-ganyan, magsalita sa hakbang ng maisog na hindi binabalita ng media. Kakonsyaba ni Kuting at ahas ang media ng Pilipinas. Ganyan kademonyo ang mga may power na yun. Papayag ba tayo? Mananahimik ba tayo o susuportahan natin si Mayor Baste at ang laban nila kontra sa Kuting at ahas na ito? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.